kasalukuyan ay gumugulong na ang proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at nang dahil dyan ay nagkaroon ng mainit na palitan ng argumento sa pagitan ng prosecution team o yung team na lumilitis kay Vice President Sara Duterte at ng defense team o yung team na nagtatanggol kay Vice President Sara Duterte, at ang usapin dito ay tungkol sa admissibility of presentation of evidence dahil ang pinagtatalunan dito ay kung dapat bang pahintulutan o payagan ang paggamit ng photocopy ng mga dokumento o ebidensya sa halip na yung original na dokumento para magamit sa pag-usad ng impeachment trial. Kasi according sa 2019 amendments to the Rules of Evidence na ang photocopy ay kinikilala na bilang original dahil ang katwiran nila ay meron namang nag-authenticate sa validity or accuracy and credibility ng mga ipresentang dokumento bilang ebidensya, mas lalo na kung yung tetestigo naman ay qualified para mag-authenticate ng mga ipresentang dokumento. At tungkol naman sa usapin ng flash drive, sinasabing ang pagtestigo sa pag-save ng video ay bahagi ng logical flow of investigation at hindi na kailangang isama pa sa affidavit para maging basihan ng pagtatanong. Katwiran naman ng defense team na noong pre-trial ay nagkasundo ang magkabilang panig na original na mga dokumento ang ipepresenta sa paglilitis para pabilisin ang pag-usad ng proseso, at pinoint out ng defense team ang pinagkaiba ng photocopy and original kagaya ng mga missing pages, mga missing signatures and different markings mula sa mga digital evidences. At dagdag pa nila tungkol sa usapin ng flash drive dahil hindi naman ito naisama o naidagdag sa affidavit of authentication, kaya according sa kanila ay walang sapat na legal foundation ang prosecution team para i-introduce ang mga flash drive bilang dagdag na ebidensya sa paglilitis. Bagamat kinikilala naman ng presiding officer ang observation ng defense team, ay ibinasura din nila ang mga objections nito at kalaunan ay pinahintulutan nila ang prosecution team sa pagpapakita ng flash drive para ma-establish ang chain of custody at pinagmulan ng nasabing digital evidence. At ang pinaka-topic ng video natin na to ay tungkol sa usapin ng ang photocopy ba ay considered na as original, dahil una-una sa lahat para maging malinaw na ang usaping ito ng photocopy is considered as original ay applicable sa rules of evidence pagdating sa mga paglilitis at hindi sa ibang bagay. Pero ang ating mga maaasim na netizen ay hindi mo maintindihan kung sadyang ganun lang silang katanga o talagang namimiloso po lang. Malamang sa malamang oo, baka sabihin na lang natin na namimiloso po lang sila kasi ayokong isipin na talagang ganun lang ang kanilang pag-iisip. Malamang sa malamang namimiloso po lang kasi ang ginawa ng ilang mga netizen ay niliteral ito at in-apply sa ibang bagay kagaya ng pagpapa-photocopy ng pera na ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay illegal. Why can't we photocopy money? Besides the fact na illegal siya. So yun na nga ini-establish natin illegal yan, kaya tigil nyo yan. It's almost impossible to copy this with what we usually have at home. Tingnan niyo yung bill natin. Nakikita niyo tong wavy lines, yung intricate patterns. Itong clear window, may holographic lines. May indigenous patterns pa nga that you also see here. This is called guilloche, which we also see in our IDs, passports. Ito sa visa, mas kita mo siya. In graphic design, a guilloche can be decorative. Pero pag ginagamit siya dito, it's a highly precise mathematical pattern that our normal scanners and printers can't replicate. Ang print Besides the fact na gaya nga na sinabi dito is maraming mga security features ang pera, ang pagkaka-imprenta ng pera, kaya talagang it's almost impossible na ma-photocopy ang pera na katulad ng original. Ay una-una sa lahat, di ba given naman na merong serial number ang mga pera, so pagka pinotocopy mo ang pera, kung photocopy ka ng pera, sabihin natin na 10 na tigi 1,000, so 10,000 pesos, pero lahat yun ay pare-parehas ang serial number, so counted as isa lang yun. kasi they work in pixels or these tiny dots, kaya niya hindi kayang i-reproduce to.
So instead of capturing the micro prints and the fine lines and details of this banknote, we get weird wavy distortions or amoy pattern. And that's one of many security features of this banknote. Even the very material printed on polymer is high security, similar to Australian bills. So di ba nga yung mga bagong pera ngayon is meron siyang para bang cellophane or plastic o ano man ang tawag doon is pagka pinotocopy mo yun magiging papel yun lahat. At yung material na ginagamit sa photocopy ay yung talagang ordinaryong papel at ibang material din na ginagamit sa pera. DSP even collaborated with Note Printing Australia to produce the Polymer series. As a Yun, polymer. designer, Philippine banknotes are some of the most underrated pieces of graphic design that we have. It's color-coded, it features our national treasures. Because of the material, it's hygienic. May tactile patterns pa nga siya dito for the visually impaired para alam nila kung ano yung hinuhugot nila na bill. One of the most accessible designs that we have and literally designed not to be copied. I'm Yula Explains. Huwag kayo mag-photocopy ng pera ha. Maliban sa illegal na nga yun, ba naman yung pag-photocopy ng mga official documents sa banknotes that are designed not to be replicated? At unang-una sa lahat, kumbaga hindi rin magiging maganda kung magkakaroon ng maraming imprintasyon ng pera kasi magkokos yan ng hyperinflation na mas marami ang kopya ng pera, mas bumababa ang value ng mga currency natin. And also dahil nga magkakaroon ng maraming copy ng iisang pera na may pare-parehas na serial number so wala ring silbi yun. Plus the fact na kagaya nga na sinabi dito sa video na marami siyang security features so talagang huli kung huli ka dyan, talagang napakadaling tukuyin plus polymer series yan. Pagka pinotocopy mo yan, magiging ordinaryong papel lang lahat yan all together. So tingnan natin tong isang to. Ang busy ka kadra. Ito mo ito ba? Ano nung gibuto-kapay naman ng kwarta? Ano naman? Photocopy considered as original sa rules of evidence sa paglilitis, hindi sa ibang dokumento. Original lang mga photocopy ron dyan. Hindi, pwede na din na ibayad. Ano, paldo ka na yan. 2,000 na yan. Bayad na to. So, ibuto-kapay na lang na itong kwarta. Di na to ihatag. Hindi naging una na. Kami sa impeachment trial. Kaya isipin na lang talaga natin na content lang to and namimiloso po lang to mga to. Pero gaya nga ng sinabi sa video kanina at ng Bangko Sentral ng Pilipinas, illegal ito. Itong sa mga House of Representatives. Ay, tuupog ka mga Hilom dira. Pataka na ibuto-kapay. Kalas-kalas sa kagpapil. Tagaan na to. Hilom, dili na madawat. Di yun na madawat. Hilom, bali-balihon. Kalas-kalas sa nag-ing. Ayun na. Piniprint talaga niya no? Tsaka una-una sa lahat siguro paano kaya niya gagawin na yung photocopy niya na talikuran isa mapagpapantay niya yung pera no? Original na daw niya. Ay, dili. Lagi pataka na ka diya. Boy, iyo, gising sayang na kagpapil ba? Dagan pa kong trabaho na na. Yun na nga, papel yan. Ordinaryong papel lang yan, hindi yan polymer. Ay, nako. Anong gipang photocopy na yun? Naunsa naman yung unsa mo. Pastilan. So, ayun na nga, no? So, wag niyong gagayahin to. So, dahil illegal ito, ayun, magkakaproblema pa kayo dito. Plus, huling-huli kayo dito pag ginamit nyo to. At ito na nga yun, so establish natin yung facts din according sa Bangko Sentral ng Pilipinas as ito sa post ng Inquirer na warning, unauthorized printing or photocopying of money could land you in jail after discussions during the impeachment trial about the admissibility of photocopies as evidence sa impeachment trial. Hindi kasama yan sa mga ibang dokumento kagaya ng banknotes. Some crucial media users jokingly, so ibig sabihin nagbibiro lang, pero bagamat biro lang, illegal pa rin ito, posted videos of themselves photocopying or printing money. This involves different laws. The rules of evidence govern the admissibility of photocopies in court. Sa korte, hindi sa pera. While Bangko Sentral ng Pilipinas Circular number 829 governs the reproduction of Philippine banknotes. So, gaya yan. So, is it illegal to photocopy money? Yes.
So, magkakaproblema kayo dyan. Kaya yung mga gumawa niyan, delete nyo na yung mga video nyo yan. Lalong-lalo pa is, gaya nga na sinabi na think before you click. Kaya, bagamat na i-upload nyo na yon, i-delete nyo man yun. Baka na-download na rin ng iba yon. So, problema talaga yan na nakapost na yan. Nandyan na online yan. And yung mga hindi pa gumagawa, wag nyo nang ulitin. And ito, photocopy is now considered original. Pa-Xerox po ng 100 copies ng tigi 100. So 10,000 pesos yun, more or less. O 10,000 pesos nga. And then, i-check ang sukle. So, kapag nalugi ang Jollibee, kasalanan mo yan. So, hindi malulugi ang Jollibee dyan kasi pagka nabayaran ka ng mga photocopy na pera o peking pera, charge sa'yo yan. So sabihin natin na isang buong pamilya ang kumain dyan, magkano ang magiging bill nila, magkano lang ang sahod mo isang araw, charge sa'yo yan. So netizen, pinayuhan ng mga customer na i-double check ang sukli na ibibigay ng Jollibee matapos mag-print ng photocopy na pera ng isang empleyado nito. So problema yan, ang linaw pa ng image. So bagamat biro lang to, pero malaking problema at ang mangyayari nito sa inyo na gagawa nito. So malinaw naman dito na talagang ginagawa lang tong biro, ginagawa lang content para mapampaviral lang iba natin mga netizen, kasi nga naman na trending na topic, pagkatapos sasakyan mo para mag-trending ka rin, para mag-viral ka rin. Pero kagaya nga ng tinalakay natin na kanina, ang matututunan natin dito is ignorance of the law excuses no one. So hindi mo pwedeng ikatwiran sa batas na hindi mo alam yung provision na illegal ang magpa-photocopy ng pera. Pagkatapos ginawa mo, kinontent mo pa, ang lilinaw pa ng itsura nila sa mga video, napakadali nilang tukuyin. So sa mga nakagawa na yan, delete nyo na yan. Pero kagaya nga ng pagka na-i-post mo na online is na-download na ng iba yan, baka i-post lang din nila ulit yan. At sa mga hindi pa gumagawa niyan, huwag nyo nang ituloy kasi magkakaproblema kayo dyan. And ang photocopy is all now considered as original ay applicable lang sa rules of evidence. So huwag na tayong mamiloso po, tigil nyo yan, hindi lahat ng bagay ay ginagawang biro. At kung nagustuhan nyo tong video na to, maaring paki-like, share, and subscribe, and click the notification bell. And once again, I'm Juice Pancho. I'm out. Yeah.